Kahit may bantang mamultahan, marami pa ring motorista ang hindi agad nakakapagparehistro ng kanilang sasakyan on time. May madali naman daw paraan para matandaan kung pa-expire na ang inyong rehistro. Tingnan lang ang plaka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Puno ng sasakyan, kaliwat kanan ng mga motor, karaniwang eksena sa iba't ibang kalsada ng bansa. Pero noong Hulyo, mahigit 20,000 motor vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO dahil paso ang kanilang rehistro. Mahigit 12,000 rito ang motorsiklo, nasa halos 4,000 naman ang mga tricycle, 1,800 ang mga van at halos 900 na pribadong kotse. Pero babala ng LTO, hindi lang penalty para sa late registration ang kakaharapin. May dagdag 10,000 pesos na multa rin kung mahuhuli sa public roads. Ang ilang motoristang nakausap natin, sa ORCR daw sinisilip kung kailan may expire ang rehistro nila. Hindi ko kinakalimutan yung yung petsa ng pagkarehistro ko para iwas din sa abala kasi pag nahuli ka, alam mo naman yung penalty, medyo malaki eh. Pero may mas madali raw na paraan. Nasa numero yan ang iyong plaka. For example, meron tayong plate number NCG 9199. So it means hanapin niyo po yung last digit. So lalabas po siya September. Now yung second to the last digit po, yun yung weekly base schedule po. Ang huling digit ng plate number ang nagtatakda ng buwan ng registration. Halimbawa, kung 1 ang dulo ng plaka, Enero ka dapat magparehistro, 2 kung Pebrero, and so on and so forth. Ang gitnang digit naman ang nagsasabi ng linggo ng registration. Ang mga impormasyong ito, parte ng theoretical driving course sa mga driving school. Hindi lang para sa pagmamaneho ng ligtas, kundi para rin sa pag-iwas sa mga violation. Paalala mga paps, bago kayo marangkada sa kalsada, tignan muna ang plaka para ang biyahe hindi maiuwi sa pag-abot ng lisensya. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagrehistro ng mga sasakyan kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang mga rason ng mga nahuling sasakyan ng Hulyo? Bakit hindi sila nakapagpa-register? Halo-halo yan, Pops J. No? Marami dyan, nakakalimutan. Yung iba, hindi pa ready magparehistro. Pero Kanya-kanyang palusot. Kanya-kanyang palusot yan, Pops J. Pero nonetheless, no, basta lumagpas ka dun sa... pag lumagpas ka doon, kailangan mo na magpa-register. And kasi pag hindi, no, medyo mabigat kasi Pops J, yung penalty, no, nasa 10,000 kasi yung penalty doon sa sasakyan. Plus additional 2,000 pa doon sa driver. Kasi kalakip yan doon sa reckless driving, if I'm correct, no? So medyo, magiging 12,000 yung babayaran mo, imbis na magkano lang yung ibabayaran mo sa pagpaparehistro ng sasakyan, Pops J. Ivan, ano ba ang dapat sundan na proseso kapag maglalabas ng sasakyan? Mapakotse o motor? Pops J, no, usually naman, pag bumili ka ng brand new, wala pang plaka. Wala pang plaka. Meron naman yung MV file number, antay mo lang yung ORCR. No, yan nga yan yung gustong gawin ng LTO ngayon, is within 3 days, paglabas ng unit mo, meron ka ng plaka, ORCR, kompleto na yung documents nung iyong unit. So yun yung gustong mangyari ng LTO. Pero kunyari nga, Pops J, bumili ka ng second hand na sasakyan, no, usually kasi magta-transfer ka pa ng pangalan doon from previous owner to sa'yo. May proseso yan, matagal yan. May process yan, Pops J, medyo matagal yan, no? Medyo mahaba yung process na yan. And kasi pag hindi mo nangyari yun, medyo may penalty rin. No? Sa motor, anong susundin na number? Ganun din, Pops J, no? Yung pag sa registration, Pops J, same lang, same number, basta yung dulo and yung second to the last digit. Yun pa rin yung gagamitin na numbers para sa pagpaparehistro, Pops J. So, basically, it's the same. Parehas lang sila, nagkaiba lang ng arrangement kasi doon sa numbers and letters, Pops J. Ivan, halimbawa na pagmulta ka na, at pinabayaan mo lamang at patuloy na hindi ka nakakapagparehistro, gaano kabigat yung magiging parusa naman o dumadagdag lamang yung multa? Pops J, mabigat yan kasi dumadagdag yung multa niya, no? Yung initial na 10 to 12,000, madadagdagan pa yan. Madadagdagan, depende pa yan kung hanggang kailan mo siya hindi papansinin. Plus, mahihirapan ka rin, Pops J, makapag-rehistro ulit. Kasi meron siyang period na papayagan ka, kunyari, after a few months, saka ka ulit makakapag-rehistro. At pag pinaabot mo ng 1 taon, pwedeng masuspend yung license mo, Pops J. Ayun, yun ang maximum na parusa. Yun yung mabigat, Pops J, no? Kaya yung mga Pops natin dyan, tsagain natin. Kahit na isang araw, yung proseso doon,
worth it naman siya. Hindi na siya ganun kabigat yung babayaran, Pops. Tuwing ilang taon ba ang rehistro ngayon, Ivan? Kung Pops, natanong mo. Pops, yung pag brand new, within 3 years, no? 3 years registered Rehistrado yan, ka. rehistrado yan. Oo. pero pag medyo luma na, After lumagpas 3 na, years, 3 years, tuwing every year na. Every year na. Every year na. So yun yung mga process kay Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.